Sinundo kami ni Victor nung hapon na. Maaga kaming umuwi ni Mr. Cheng at naroon pa si Edmond sa bahay. Hindi ko alam kung hanggang saan siya maglalagi sa bahay. Nasa loob kami ng sasakyan. Kinuha kong phone ko para i-text si Alondra dahil hindi pa siya nagre-respond sa mga chat ko. Mula nung nagbar kami. Who are you texting with? Nagulat ako dahil kung bakit muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko sa kamay ko. Nang lingunin ko si Mr. Cheng ay nakita kong isang kamay niyang nakatukod sa bintana at seryosong nakatingin sa akin. Si Alondra lang, kunot pa rin ang noon niya at tila hindi kumbinsido sa sinabi ko. Kaya pagkatapos kong masend ang message ay kagad akong hinarap sa kanyang cellphone at nilagay sa bag. Bumuntong hininga ko at lumapit sa naglalambing na yumakap sa kanya. Ang seloso naman ng asawa ko, natatawa kong bulong sa kanya. Believe me wife, you don't know how jealous I am nang makita kitang kasama ang taong aso na yun. Napahagikik ako sa sinabi niya kay Edmond. Sobrang kawawa ni Edmond sa kanya. Kung ano-ano na lang tinatawag niya dito. Hinalikan ko na lang siya sa bandang leeg. Ramdam kong tila ay natigilan siya. Inulit ko ulit at gano'n na lang nakabigat ang mga hiningang pinapakawalan niya habang nakatingala. We're not going to do it here, bulong ko sa kanya. When his breathing became heavy, he chuckled after a while at hinagkan ako sa noo. Do not tease me then. Nakasimangot na aniya, ngumiti ako at umiling. I'm not teasing you. Hinalikan lang kita eh. Naiiling na sabi ko habang pinipigilang matawa. Sumimangot siya but later on ay ngumiti. Such a bad girl. Bulong niya't pinindot ang ilong ko. Natawa na lang ako sa tinuran niya at umayos ng upo sa tabi niya mismo. Nang mapatingin ako sa salamin na nakita ko si Victor na naiiling habang nakatingin sa amin. Tila tuwang-tuwa sa pinagagawa namin ni Mr. Cheng sa likuran. But I'm still bothered. Siya ba yung sinasabi mong crush dati? Kumunot ang noo ko sa gusto niyang sabihin. Anong ibig niya sabihin? Yun ba yung nagsama kami sa kwarto niya noong unang linggo ko sa bahay niya? Napailing na lang ako't natawa sa kanya. It's a secret. Sabi ko tumawa lalo nang sumimangot siya. Crush? Hindi ko naman naging crush si Edmond. Si nanay lang nag-a-assume nun. Pagdating namin sa bahay naroon pa rin ang mga bisita niya na naabutan ko kanina. Nahihiya ako Mr. Cheng. Bulungkot kumapit sa braso niya habang ang lahat ng mga tao sa loob ay nakatingin sa aming dalawa. Sobrang gara na suot nilang lahat at halatang lahat ay mayayaman. Why? Just look at their eyes. You see nothing but adoration. Nawala ang agam-agam sa sarili ko dahil sa sinabi ni Mr. Cheng. Nang tignan ko mga tao sa harapan, nakangiti ang lahat sa amin except kay Valentina na talagang inirapan pa ako. Minsan ang sarap niyang sabunutan. What took you so long? Sabi ng lalaki. Wait, I know you. Hindi makapaniwalang sabi ko habang nakaturo sa lalaking malawak ang ngiti sa harapan. Yeah, we've met at the bar. How are you now? Grabe, ang gwapo niya. Gwapo na siya noong una kong nakita sa kanya. Pero ngayon sobrang gwapo niya na nasa harapan ko na siya. Sabi ko sa isipan ko. Hey, napakurap-kurap ako nang ikaway niya ulit ang kamay niya sa harapan ko. I'm fine, nahiyang sabi ko. What were you thinking? Napapitlag ako sa sinabi ni Mr. Cheng at nasalubong ang salubong niyang kilay. Hindi mo naman sinabi na kaibigan mo pala ang gwapong bartender na yan? Nakanguso kong aniya. Mas lalong kumunot ang noon niya dahilan kung bakit bigla kong nakagat ang pang-ibabang labi ko. But mas gwapo ka naman? Agad na sabi ko, pambawi sa nasabi ko kanina at nag-iwas ng tingin. Narinig namin ang ilan sa tawanan ng mga tao sa loob. Ayan kasi, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi ko. By the way, I'm Hero Galvez. Natulala ako sa pagpapakilala niya sa harapan ko. The guys on the back, he's Jeric. And Harvey, someone is jealous. Natatawang sabi ng isang lalaki sa likod na ang pangalan ay Mason. Napailing na lang si Kim sa gilid. Nang tignan ko si Mr. Cheng ay kunot pa rin ang noo niya, ba't wala na sa akin ang paningin niya? You won here. Natahimik ang lahat ng umepal na naman si Valentina sa harapan namin. May binigay siyang juice kay Mr. Cheng. Kusa na lang na kumilos ang kamay ko para kunin ang baso at inumin lahat. Huli na nang mapagtanto ko na hindi yun juice dahil mukhang alak ata yun. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Mr. Cheng sa likuran ko. Nang tignan ko sila ay naroon ang bulat sa mukha niya. Pasensya ka na, nauuhaw kasi ako kaya ininom ko na.
Akala ko kasi juice, sabi ko at ibinalik ang baso kay Valentina. Ah, Valentina, I don't want to be rude, but I just wanted to tell you that you should know your place. Sabi ko't iniwanan na silang lahat at umakyat sa itaas. Alam ko na kasunod sa akin si Mr. Cheng, ngunit pinabayaan ko na. Naiinis talaga ako sa pagmumukha ni Valentina. Kung noon ay nakakayanan ko pang presensya niya, ngayon ay hindi na. Nang makapasok ako sa kwarto ni Mr. Cheng, agad ko siyang hinarap. Pagkapasok niya sa loob ay kagad ako humakbang, papalapit sa kanya para yakapin siya. Naiinis talaga ako sa pagmumukha ng babaeng yun. Narinig ko mahinang pagtawa niya habang marahan na hinahaplos ang likuran ng buhok. Kahit pa wala siyang gawin, kahit pa sa simpleng tingin niya o presensya niya, nanggigigil talaga ako sa kanya. Kung hindi mo na siya tinuring na kaibigan, matagal ko na talagang ano yun? Anong ano? Natatawang tanong niya. Wala, matabang nasabi ko habang nakayaka pa rin sa kanya. Kanina ko pa kasi napapansin ang pasimpleng pag-irap niya sa akin. Para namang ikinaganda niya yun, hindi naman. I don't want you to feel that way. Don't worry, wife. I'll tell her na mag-lie low siya o mag-ingat sa kilos niya. Besides, I don't like the way she acted. Lalo na't alam naman niyang asawa kita. Sinabihan ko na siya, ngunit hindi siya nakikinig, so last na to. Somehow, gumana pakiramdam ko. Ang swerte ko na siguro kasi hindi ko na kailangang hilingin sa kanya ang mga bagay na hindi ako komportable. Masaya ako na hindi ko naranasan ng bigat na nararanasan ng iba. Thank you for understanding me, Mr. Cheng. Sana wag mo sirain ang tiwalang binigay ko sa'yo. Just wait here. Sasabihan ko lang si Victor na siya na munang bahala sa baba. Tumango ako at pinanood siyang lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya, saka ko nilabas ang bracelet na bigay ni Edmond sa akin dati. Ang bracelet na ito, ang susi para malaban ko kung anong nangyari pagkatapos kong mawala ng malay noong naaksidente kami ni Itay. It's another day for us. Napangiti na lang ako habang iniisip na ika-10 buwan ko na ito dito sa bahay ni Mr. Cheng at bilang asawa niya. Hindi namin nasa-celebrate ang mansari namin noon dahil wala rin sa isipan namin. Pero ngayon, gusto kong i-celebrate ang ika-10th mansari naming dalawa. Hindi ko pa kasi nagawang mag-celebrate ng mansari dati dahil wala namang nagtangkang manligaw sa akin. Hindi ko na nga alam kung pangit ba ako o sadyang hindi lang kaakit-akit na wala man lang ni isang nagkagusto. Though okay lang naman na wala dahil naman wala akong planong magnobyo noon. Pero mali naman natin kasi what if nga may nanligaw tapos nagustuhan ko pala. Kinuha kong bracelet na bigay ni Edmond na nakatago lang sa bulsa ng bag ko. 5 buwan ko na tong hawak, ba't hindi ko pa rin sinusuot? Hindi ko na nga nailabas dito. Hindi ko alam kung bakit ayaw kong isuot. Siguro kasi iniisip ko si Mr. Cheng. Paano kapag nakita niya ito't nalamang galing kay Edmond? Baka magalit yon. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto na magangat ako ng tingin nakita ko si Mr. Cheng. Nagulat habang nakatingin sa bracelet na hawak ko. Bakit nasa'yo yan? Napakurap-kurap ako nang dumadagundong ang boses niya sa kwarto habang nakatingin sa hawak kong bracelet. Agad kong tinago ito sa lagayan at nilagay sa bag. Akin to, sagot ko na naguguluhan pa rin sa reaksyon niya. Bakit? Alam niya ba ang tungkol sa bracelet ko na to? Tila nagulat yata siya sa sinabi ko at bigla na lang napatay ng tuwid. Bigay ni Edmond sa akin to dati, binalik niya lang sa akin kamakailan. Nakita niya raw ito noon sa pinupuntahan namin noong mga bata pa kami at nakalimutan niyang ibalik sa akin bago sila mag-migrate abroad. Bigla siyang natauhan sa sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit pero nahalata ako sa mga mata niya ang lungkot na namutawi dito. Bakit naman siya natakot? Saan mo naiwala yun? Nagtatakang tanong niya. Kumunot ang noo ko't napaisip. Bakit curious siya dito? Hindi ko na maalala pagsisinungaling ko habang nakatingin sa kanya. Pilit siyang ngumiti at tumiling. Nothing, I'm just wondering where you got that. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Are you sure? Bakit gulat na gulat ka? Nagtatakang tanong ko habang nakatingala sa kanya. Bigla siyang kumarap sa sinabi ko. Agad na umiling at napilitang humiti sa akin, saka ko hinalikan sa noo. Stop overreacting, it's nothing. You should throw that. Ang pangit naman ng design. Nakasimangot na aniya. Inirapan ko ang sinabi niya.
It's a gift from a friend, Mr. Cheng. You mean from your pet? Kaya naman kitang bilhan ng marami. Most expensive, mas maganda. Natatawa na lang ako sa sinabi niya. Umaandar na naman ang kaabnormalan niya. Where are we going? Pag-iiba ko ng topic. Siya kasi nagsabi na may lakad kaming dalawa ngayon. To my office, ikling sagot niya. Lumalim ang gatla sa noo ko. Ano naman ang gagawin ko sa opisina niya? What were you thinking? Kumunot ang noon nito. Ha? Anong iniisip ko? You brat? Natatawa niyang ani at pinitik ako sa noo. Bagay na ikinalukot ng mukha ko. Ano ba? Ang sakit ha? Maktol ko dahil masakit talaga. You're thinking something dirty, wife. Nakasimangot ang mukha niya. Though I like it. Bakit nga ba hindi ko naisip yun? Napakurap-kurap ako ng ilang beses sa sinabi niya. Dirty? Nang ma-realize kong ibig sabihin niya, ganun na lang ang kagulat ng mutawi sa mukha ko. Agad ko siyang nasapak. Bagay na kasi namangot niya. Ang dumi ng isipan mo, Jasper. What you were thinking about pagtatalik? Ano? Hoy Jasper, wala akong sinabi. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Well, your eyes. It looks like it's seducing me. Hindi ko napigilan na sariling sapakin siya sa ulo. Ikaw, napakabastos ng utak mo. Diyan ka na nga. What? Natatawang aniya habang hawak ang braso niyang sinapak ko. You're calling me now by my name. Asan ang Mr. Cheng? Inungusan ko siya at sinamaan ng tingin. Oo, balik Jasper ka ulit dahil ang dumi na utak mo. May Mr. Cheng is caring, sweet and kind. Bahala ka dyan. Sabi ko't namumulang lumabas ng kwarto habang naririnig ko pang halakhak niya. Apakagago. While I'm on my way to kitchen, biglang nagring ang cellphone ko kaya sinagot ko to. It's Isaac. Isaac, napatawag ka. Ate! Mr. Cheng's POV. I stop laughing when I no longer hear her steps. Bumalik ang pangamba sa isipan ko. It's happening. Tangina, napaupo ako sa kama at dahan-dahang pinapakalma ang sarili. Kahit na malamig, ramdam kong pagtulo ng pawis sa noo ko. I get my phone to call Lee para akong mawawalan ng ulirat while looking at my wife holding her bracelet I took when she passed out 10 years ago. Hindi ko akalaing nakuha yun ni Mercado. Cheng! Lee, I need your help. Where's Lucita now? Natahimik ako sa sinabi niya. Bakit hinahanap niyang asawa ko? Bakit? Her mother. Sir, si Lady Sita. Hindi na natuloy ng tauhan kung sasabihin niya when I heard my wife's cry in the downstairs. Nagmamadali akong lumabas dahilan kung bakit muntik na akong mahulog sa hagdanan. I saw her. Nakaupo sa higabang yakap ang cellphone niya at umiiyak. Sir, sa lubong ni Manang, naroon ang pag-alala sa mukha niya tila ay hindi na alam ang gagawin sa asawa ko. Baby, what's going on? Agad ko siyang dinaluhan. Nang tumingin siya sa akin naroon ang takot at pangamba sa mga mata niya. Mr. Cheng! Agad ko siyang niyapos ng yakap. Humahagulhol siya ng iyak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak. She was okay a moment ago. Hindi ko siya makausap. She's just crying. Nagulat na lang ako nang biglang pumasok si TJ kasama si Isaac. Ate, kuya, I saw him teared eyes. His hands covered with blood as dread flashed all over his face. Nang tingnan ko si TJ, gulat ang makikita sa mukha niya at awa habang nakatingin sa asawa ko at kay Isaac. My wife stood up and hugged her brother. Ate, si nanay. Ang mga salitang paulit-ulit na binibitawan ni Isaac. Lumapit ako kay TJ. Kinakabahan na rin ako sa mga nangyayari. I'm so clueless. Their mother is dead, Cheng. TJ's words that almost made me unconscious. Set the meeting with the BOD, Victor. I want it tomorrow. Is this about the branch building in Mindanao, sir? Mr. Chang nodded and also gave me the list of the major shareholders. I want to see it again. Vincent nodded as he scanned the documents he needs to sign and papers he needs to review. It's about money na pumapasok at lumalabas sa kumpanya. And also, Victor, I want to change small details about the terms and conditions. Eto po ba yung sinasabi ko kahapon? Yes, I'll give you the final words tonight. Noted, sir. When Victor left in his office, niluwagan niyang necktie at sumandal sa upuan. Mr. Cheng is stressed out to what happened to them with his wife.
It's been 3 days. He misses his wife so much but he don't know how to comfort her. Kasama niya to kada araw, ngunit hindi niya maramdaman ang presensya nito. Nagluluksa ang asawa niya at kahit gustuhin man niyang tulungang hupain, ang lungkot at pangungulila nito ay hindi niya magawa. He's sleepy dahil hindi siya nakakatulog dahil binabantayan niya si Lucita kada oras. All he can do is to be with her side when he's at home. He can take a leave dahil masyadong hectic ang schedule niya buhat sa mga branch ng YBC na pinapatayo around Mindanao. They are expounding so he needs to allocate the budget na ilalabas niya while thinking kung paano nila mababawi ang pera na mailalabas nila with the help of marketing team. He needs time for work but he knew that his wife needs him the most. He's doing his best to balance everything. Thanks to Victor, nababawasan ang office works niya. He stood up and went home. Dumiretso siya sa bahay ni Lucita at natagpuan ng kanyang asawa na nakatingin sa libingan ng kanyang ina habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Sadness, sorrow and loneliness was evident to her eyes na siya ring lumulukob sa puso ni Mr. Cheng. Kaya napatingin si Mr. Cheng kay Isaac. Tumingin si Isaac kay Lucita. Hindi kumakain si ate mula pa kanina. Tumango si Mr. Cheng at nagpakaula ng malalim na buntong hininga. Straight days na nakaligtaan na ng asawa niyang kumain sa tamang oras. How are you? Tanong niya kay Isaac. Hinyo na pinipigilan lang ng bata na huwag maiyak, lalo na't ganitong kalagayan ng ate niya. Kuya, natatakot ako. Pag-amin nito sa kanya, niyakap niya si Isaac at pinapakalma, lalo na nakikita niyang namumuong mga luha sa gilid ng mga mata nito. Kuya, gusto kong pumatay. Galit na galit ako sa gumawa nito kay inay. Isaac said angrily. Naroon ang awa sa mata ni Mr. Cheng habang nakatingin dito. Shh! Huwag mo sabihin yan. Kumalma ka muna. Pinapangako ko sa'yo, ako nang bahala. Hahanapin natin ang pumatay kay inay. Dahan-dahan tumango si Isaac na sinasabi ni Mr. Cheng. Kinausap niya ang kakilala niyang psychologist to help Isaac. Lalo na't itong unang nakakita sa ina nila na wala ng buhay at naliligo ng sariling dugo. Pasasamahan kita kay Kim bukas. Are you fine with that? Kuya, you need that Isaac para sa sarili mo at para sa ate mo. Natahimik si Isaac at niyuko ang ulo. Tumango siya kay Mr. Cheng. Nagpakawala si Mr. Cheng ng malalim na buntong hininga at ginulo lang ang buhok nito bago puntahan ng asawa. Lucita niyo na dumating ng asawa niya but she didn't bother to look at him. Nakatingin lang siya sa ina niya na wala ng buhay at nasa loob ng kabaong. Kailangan mong kumain, wife, Mr. Cheng whispered. She didn't move even a bit. Nakatulala pa rin siya at mugto ang mga mata. Mr. Cheng, masama ba akong anak? May tumulong luha sa mga mata ni Lucita habang mapait na umitit nakatingin pa rin sa... No wife, sagot ni Mr. Cheng. Hinawakan niya si Lucita sa kamay at sinandal ang ulo niya sa baraso nito. Bakit mangyayari sa akin to? Hindi nakasagot si Mr. Cheng sa asawa. Ang tanging nagawa na lang niya ay yakapin ito, hayaang umiyak sa bisig niya. At the every single corner of anybody's house, in every channel, puro tungkol kay Dalia Camaro ang laman nito. Ang pagpatay sa ginang sa loob na mismo nitong pamamahay. Tinitrace na ng kapulisan ng tungkol sa kaso at hinahanap na ang suspect. Private Investigator Edmond Mercado, coordinated with the crime investigator, under the team of his friend. Galit na galit si Edmond nang malaman niyang pinatay si Dalia, ang ina ng babaeng gusto niya. Ang babaeng tinuring din niyang pangalawang ina sa kanyang kabataan. Jake Babaw, 25 years old, ang kapitbahay at may tuturing na kababata ni Lucita, na ngayon tumatakbo papalay sa bayan kung saan siya nakatira. Dala ang rosaryo at takot sa puso. Ninais niya makawala at makatakbo sa lahat ng pangyayari sa nasaksihan niya. Kaibigan niya may tuturing si Lucita, ang tanging babaeng hindi niya malapitan o magawang kausapin dahil sa panganib na dala ng lalaking matagal nang nakasunod sa kanya. Kasama niya si Alondra sa loob ng bus, na nag-aalala sa kanya. Ang babaeng tanging pinagsabihan lang niya sa lahat na nangyari. Jake, bakit hindi mo pinaalam kaagad? Tila nawawala ng pasensya ng ani ni Alondra sa lalaking matalik niyang kaibigan maliban kay Lucita. Dahil masyadong malaki at makapangyarihan ng pamilyang Cheng Alondra, natatakot ako mapahamak hindi lang ako, kundi pati ng pamilya ko. Si Lucita, paano na siya? Yumuko si Jake. Kinakain na rin siya ng konsensya niya.
Matagal na niyang kilala si Jasper Yuan Cheng dahil personal itong lumalapit sa kanya at inabutan siya ng pera kapalit ng paglayo niya kay Lucita. Nagtatrabaho ang pamilya niya sa mga Cheng, kaya pinili niyang layuan na lang si Lucita para sa ikakatamhimik ng buhay niya. Alam niya kung gaano kadelikadong tao ang napangasawa ng kaibigan. Alam niya ring pinlano ng lahat ng ito para lang mapilitang mapakasalan siya ni Lucita. Tanging pag-iwas ang ginawa niya sa mga nakaraang taon sa dalaga dahil hindi niya ito kayang tignan sa mga mata. Ngunit may mas malalim pa siyang dahilan kung bakit niya piniling umalis at magpakalayo ngayon. Jake, huwag mo namang iwan si Lucita. Kailangan niyang impormasyong nakita mo. Naiyak na pangumbinsi ni Alondra kay Jake. Hindi sumagot ang lalaki. Tanging pagluha lang niya ang naisagot kay Alondra. Jake, kailangan nila ng hustisya. Kailangan naman ng pamilya ko mabuhay, Alondra. Pumiyok si Jake nang sabihin niya yun sa babae. Natahimik si Alondra at tahimik na lang na umiyak sa gilid habang hindi na alam ang tamang gagawin. Nakita ni Jake ang nangyari noong araw na yon. Noong araw na namatay si Dalia Camaro. Nakita niya si Jason Cheng na nagmamadaling lumabas sa bahay nito. Ano ang gagawin ni Alondra ngayong may impormasyon siyang nalaman tungkol sa makakapagturo sa taong pumatay sa ina ni Lucita? May kinalaman nga kaya dito si Jason Cheng, ang kapatid ni Jasper Yuan Cheng? Ano ang gagawin ni Lucita kapag nalaman ang bagay na to? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.